Balakubak! Tara, samahan niyo ako. Magluto tayo ng tortang giniling. Okay, syempre para mabuo natin yung tortang giniling natin, ang number one na sangkap na kailangan natin ay syempre giniling. Ang bright nyo talaga. Ayan. So bumili tayo ng, hindi to pork kasi walang pork. Mahal yata ang pork ngayon. So beef tong giniling na to. So pagkatapos ng giniling, syempre meron tayong 4 na itlog. Sino una? Itlog o manok? Siyempre itlog, kasi si Adan may itlog. And kailangan din natin ng patatas. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper. Kaming bell pepper natin, 10 pesos. Siyempre, kailangan rin natin ng dahon ng sili. Kailangan natin ng carrots. Meron din tayong oyster sauce. Meron tayong paminta. Asin. And maglalagay rin tayo ng cornstarch later on at saka tubig. Then lastly, kailangan natin ng mantika. Okay, so buksan na natin yung induction cooker natin and then magpainit na tayo ng mantika para magisa na natin yung bawang natin after. Okay, so igisa na natin yung bawang natin. And then isunod na natin yung sibuyas natin. Siyempre after nun sibuyas, kamatis na baby. And at this point, pwede na natin isama yung beef giniling natin. Kailangan lang natin siyang haluin ng haluin para hindi siya magdikit-dikit kasi ayaw natin dikit-dikit yung giniling natin sa torta, di ba? And then at this point, hayaan lang natin kumulo muna yung giniling hanggang sa maluto. And then, pag half-cook na yung giniling natin, syempre, idadagdag na natin yung carrots. And then, the potato. Okay, so at this point, half-cook na yung giniling natin and tamang-tama siya kasi hindi siya basang-basa. So, pwede na natin siyang timplahan ng paminta. Konti lang. And then, magdagdag rin tayo ng konting rock salt. Dagdag tayo ng asin. Or iodized salt. Kung meron kayo iodized salt, pwede rin. Wala namang problema yun. Okay, so magdagdag na tayo ng oyster sauce. And finally, sama na natin yung bell pepper natin. And syempre, tikim-tikim muna tayo kung okay, di ba? Para sure tayo sa lasa.
Pwede na to. Saktong-sakto na yung lasa. Pwede natin ipatay. And then, i-transfer na natin to sa isang lalagyan. Palamigin natin ng konti. And then, after this, gagawin na natin yung mix ng itlog at saka cornstarch natin. Okay, so hindi ko lahat gagamitin yung itlog, dalawa lang kasi ayoko naman iprito lahat ng torta tonight, di ba? So, dalawang itlog lang muna, babatihin natin. Yan. Tapos maglalagay tayo ng cornstarch sa tubig. And then ihahalo natin sa itlog. So bakit natin to ginagawa? Ginagawa natin to para mas madaling i-flip yung giniling para hindi sumabog pagka binabaliktad mo. Kasi pag may cornstarch ka, mas solid yung itlog. Hindi siya sumasabog sa kawali. Okay, so ihahalo na natin yung pinalamig nating giniling dun sa mix ng itlog at cornstarch natin. So after natin ma-mix yan thoroughly, pwede na natin simulan i-fry yung itlog and yung giniling para sa tortang giniling natin. Yung kawali, painit tayo ng mantika para maprito na natin yung torta natin. Sarap! Okay, lagay na natin yung giniling natin at itlog. At lutuin na natin tong first batch ng giniling na torta or tortang giniling natin. So, dahan-dahanin lang natin. Lagay natin sa medium heat yung induction cooker. And then, takpan lang natin yung kawali para bukod sa maluluto yung ilalim, maluluto rin yung ibabaw. So, ayan, no? So, makikita nyo yan, pag wala kang cornstarch, medyo mahirap baliktarin yan. Pero since may cornstarch tayo dun sa itlog, mas buo siya. Mahirap pa rin i-flip, pero ayan, mas buo siya, di ba? So, yan lang yung trick dyan. Kaya tayo may cornstarch at saka tubig dun sa itlog natin. Takpan ulit natin. And then, hanguin na natin kung luto na to. Siguro mga 1 to 3 minutes lang to eh. Luto na to agad. Oops! May hirap tanggalin sa kawali. Madudurog. Hindi ako masyado marunong. Sorry. Ayan, may mga natira. Eh di lalo na kung walang cornstarch. Durog-durog na yung giniling ko. Okay, lutuin na natin yung second batch natin. Hopefully ito, mas maayos yung pagkakaluto natin. Sarap nito. Ayan, tingnan natin. Luto na ba? Oh, mukhang mas magiging successful ako sa pag-flip nito. Pero kung madurog, tanginang yan, yaman mo na. Madudurog rin naman sa tiyan ko yan. Ayun, putang ina, nadurog na. Ayan ang sinasabi ko. Pero maayos pa na naman yung itsura niya. Ayan, naging half moon na yung tortang giniling natin. Pero maayos pa rin naman yung itsura niya. Hindi pa rin naman durog-durog sobra. Although yung giniling, durog naman talaga yun, di ba? So, yan na natutulong ng cornstarch. So, I guess that's it. Pwede na tayong kumain! Panabay dyan, papa-ketchup, baka naman masarap yung giniling pagka may ketchup.
Okay lang, so nakatapos na naman tayo ng isang vlog mga papi. So, sana nagustuhan nyo at nakatulong ako sa inyo, lalo na dun sa mga taong gustong matuto magluto ng tortang giniling. Sarap. Saka para dun sa inyong hindi pa nagsasubscribe sa channel na to, subscribe naman mga papi. Para dumami yung subscriber natin. Pa-click na rin yung bell button para ma-notify kayo kung may mga bago tayong videos na upload. Ang sarap dito kay Tap eh. The best. At hindi ko rin nilahat yung giniling ko kasi yan o. Bukas magtotortang giniling ulit ako. Para fresh. Yeah. Ano? Bukan nyo nang lutuin to. Tapos i-comment nyo down below kung ano experience nyo dito sa tortang giniling na recipe natin. So kain muna ako. So remember, good food, good people, good times. Spread the love!